Mag-asawang PWD, pinahiya sa Starbucks. Isang nakakabahala at sensitibong issue ng diskriminasyon ang pinag-uusapan online. Isang mag-asawang may kapansanan o PWD ang umano'y naranasang bastusin sa isang branch ng Starbucks sa Festival Mall. Nagsimula ang lahat ng i-post ni Marivic Cruz sa Facebook ang naging karanasan nila ng Mr. niyang si Daniel Cruz. Pareho silang PWD sa isang Starbucks branch sa Festival Mall. My husband and I went to Starbucks at Festival Mall earlier to relax after work. We are both PWDs. Nang umorder si Daniel, pinalitan ng cashier ang ipinangalan niya ng salitang speech na may smiley face pa sa cup niya. Sa madaling salita, ginawang biro ang speech disability niya. Since I was already tired, he was the one who ordered at the counter. Then he showed me the name written on his cup. Masaklap, di ba? Kahit humingi man ng tawad ang branch manager, ramdam pa rin nila ang panghihiya. Importante ang insidenteng ito dahil ipinakita nito ang kakulangan ng pagkilala sa ating pagkakaiba, lalo na sa mga taong may kapansanan. Ayon sa Magna Carta for Disabled Persons, bawal ang diskriminasyon sa PWD, pero madalas itong nangyayari. Noong Enero 2024, naging viral ang balibalitan na ang Starbucks Philippines ay binawasan ang access ng PWD sa government-mandated discount, limitado lang sa isang food at beverage item. Nagalit ang netizens at iminungkahi ang boycott. Hinalughog pa ito ng National Council for Disability Affairs at National Commission for Senior Citizens. Inutusan ng Starbucks na itama ang maling limiting policy. Meron ding viral post galing sa chain ng restaurants na nagmumura sa invisible disabilities. Tinawag pa nilang fake ang mental health conditions para pag-alisan ng discount. Samantala, may magkabilang panig sa pag-usap online. Ang ilan gusto ng mas mahigpit na patunay dahil daw sa fake PWD ID missions. Pero marami ding nagsabing unfair ang pag-generalize sa lahat. Paano tayo makakatulong? Una, maging sensitibo sa kapansanan, hindi laging nakikita. Pangalawa, patuloy na ipaglaban ang karapatan natin bilang PWDs, gamit ang batas gaya ng Magna Carta for PWDs at Accessibility Law. Pangatlo, suportahan ang mga negosyong PWD-friendly, tulad ng His Beans Cafe sa Quezon City, isang coffee shop na empleyado ay PWDs. Ang mga insidenteng ito ay paalala na kailangan nating magkaisa laban sa diskriminasyon. Bilang isang komunidad, mahirap man, lahat tayo ay may karapatang pantay-pantay. Maging maingat, maging magalang at tumindig sa tama. Maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa muli.